Lipat ho tayo dito kay Atty. Harry Roque. Meron ho siyang mensahe. Dito kay John Vic Remulla. Kasi susundin daw siya dyan sa Vienna pagka lumabas ng red notice niya. Game! Magandang araw po sa inyo. Well, kahapon po ay sinabit ko na kung po pwede ba akong maaresto sa visa lamang ng red notice ng Interpol. Sinabi ko po na ang patakaran ng Europa, ng buong EU, unang-una, hindi dapat inalagay sa red notice ang mga asylum seekers. Pangalawa, hindi po warrant of arrest sa Europe ang red notice. Kailangan dadaan po yan sa lokal na hukuman at magkakaroon ng formal na prosesong extradition. Ngayon, ang sabi po ng Secretary of Interior and Local Government, siya daw ang, quote, magsusupervise ng aking arrest, end quote. Alam niyo po, sa larangan ng international law, imposible ang sinasabi ni Secretary Remulla. Bakit po? Dahil ang Austria po ay isang independenteng bansa. Now, ang jurisdiction po, ay ang definition niyan, yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng lumalabag sa batas at magparusa. No? Meron ding jurisdiction na pagpe-prescribe o magsasabi kung paano ang aksyon. Yan po yung tinatawag na legislative. So, dalawa po yan. No? Legislative at saka judicial. Now, ang jurisdiction po ay kabahagi ng pagiging soberenya. Ang soberenya at jurisdiction, seloso po yan. Isa lamang estado ang pupwede na magkaroon ng soberenya at jurisdiction sa isang teritoryo. Kaya nga po, patuloy tayong nagpoprotesta sa pagpipilit ng ICC na magkaroon ng jurisdiction kay Tatay Digong dahil since hindi na tayo miyembro ng ICC, lahat ng krimen na di umanong nangyari sa Pilipinas, dapat sa Pilipinas lang litisin. Yan po ibig sabihin ng exclusive sovereignty, exclusive jurisdiction. Ganyan din po ang patakaran pagdating sa pagpapatupad ng batas. Unang-una, ang Secretary of Interior and Local Government, maski po sa Pilipinas, wala po yung kapangyarihang mag-aresto. Ang pag-aresto ay nasa kamay lamang ng mga alagad ng batas. Yan po ang PNP at yan po ang National Bureau of Investigation. Yo. Pati po ang Armed Forces of the Philippines, wala po yung karapatan mag-aresto. Kung hindi ang aarestuhin ay mga military personnel. Yan po ay gawain ng military police. So kung sa Pilipinas, walang kapangyarihan ang isang Secretary of Interior and Local Government na mag-aresto, paano pa kaya sa ibang bansa? At siyempre, kapag nagpadala sila ng pulis Pilipino rito para arestuhin ako, yan naman po ay lalabag sa soberenya at jurisdiction ng Austria. Dahil yan nga po ay exclusive. Hindi po pwede ang mga dayuhang pulis gumagampa ng kanilang katungkulan sa labas ng Pilipinas. So, malinaw po, kapag si John Vic Remulla mismo ang mag-supervise sa pag-aaresto ko, illegal. Dahil wala naman siya kapangyarihan na mag-aresto mismo sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa Austria. Pangalawa, kung mga pulis Pilipino ang aaresto sa akin, illegal. Yan po ay paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Austria. Pangatlo, kapag sapilitan nila akong inaresto at isinakay sa eroplano, yan po ay kidnapping. Sa tingin ko, nung kinidnap nila si Tatay Digong dyan sa Villamor, nagawa nila yan kasi sila nakaposisyon. Hindi po nila magagawa dito yan sa Austria dahil hindi naman nila kontrolado ang airport. Hihingin at hihingin ang aking passport, ang aking travel documents bago ko masapilitang maisakay ng eroplano. At sa tingin ko, hindi naman nila itatangkayan dito sa Austria dahil napakakapal naman nila kung sa tingin nila na yung ginawa nila kay Tatay Digong sa Villamor, kaya nilang gawin dito sa Europe. Palakpakan ho natin ang tapang na itong si Atty. Harry Roque. Ang problema, di ba yan kasi si John Vic Remulla, ano yan hindi naman talaga siya, kumbaga, kahit yung pwesto niya bilang DILG Secretary, pinilit din ho yan. Hindi qualified yung mamanay. Para sa atin, DILG Secretary, hanggat maaari, kung tayo tatanungin hanggat maaari, dapat abogado. O di naman ho kaya galing sa law enforcement o law enforcer. Naging PNP chief, naging AFP chief, o naging kawani. Kasi ano yan, peace and order yan. Hindi kickback ang pinag-uusapan. Ay siya ba, ngayon di ko alam kung ano pinag-uusapan. Pero dapat ang tinatalakay dyan sa DILG, peace and order. Hindi kickback.
Hindi lagay. Wala pang lagay sa akin yan, ha? Hindi gano'n. Pinag-uusapan sa DILG kung paano mapapatahimik ang mga pamayanan. Ang mga barangay, munisipalidad, probinsya, syudad, yan ang trabaho nyo dyan eh. Di ba? Ngayon kung puro lagayan lang ang pinag-uusapan, hindi. Mantakay nyo, ang daming problema, ang daming bangag, ang daming mga luko-luko dyan sa local government. Ang inaatupag ni John Vic Remulla, si Atong angat itong si Atty. Baka mayaman ka, Atty. Harry. Oh. Meron ka bang 1 bilyon? Wala pa lagay sa akin yan. Palakpakan. Pumalakpak yung nakakaalam. So sa tingin ko, imposible. Pero pag sila po ay nagtangka, asahan niyo po, alam ko ang aking karapatan. Kidnapping po yan. At kapag sila ay nagtangka na arestuhin ako sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Vic Remulla mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. So aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo akong arestuhin dito sa Austria. Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria, magkita tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, reporting live from... Ayun na nga mga kababayan, yan ho ang napakatapang na tugon nitong si Atty. Harry Roque. Dito kay Secretary John Vic Remulla, rerekta naman ho tayo ngayon. Oh. Yes, show, tupasyo, palakpakan ho natin. Lagbag! Maraming salamat, Attorney Penny, at nais kong magpasalamat sa inyo lahat at nais ko ring magpasalamat sa Ama sa Langit na ang ako'y napapalibutan ng magagandang mga babae. Di ba? At hindi si Luistro at si Delima ang nasa tabi ko. Agoy! Yung sinabi kong ang papangit ng sinasabi. Yo. Dinugtungan ko naman agad eh. Agoy! Sabi ko nga di ba napakaganda nga ni Delima kaya nga ang daming nagkandarapang lalaki sa kanya. Bakit Parang aswang. Anyway, bago po ako magpatuloy ay nais ko lamang pong ihayag sa inyo bilang pangalawang tagapagsalita ng partidong PDP Laban ang dalawang pahayag ng ating acting chairman na walang iba kundi si Secretary Alfonso Cusi. First statement po, babasahin ko lang po as it is. PDP Laban has received reports of recent online statements and exchanges involving Attorney Vic Rodriguez. For clarity, neither PDP Laban nor any of its officers has anything to do with the attacks against Attorney Rodriguez, and any attempt to link them to the party is unfounded. Attorney Rodriguez's relationship with the PDP Laban is not in dispute. He was a guest candidate and part of the original Duterte 8 slate in the 2025 midterm elections. However, he remains independent of PDP Laban and does not participate in the party's decision-making processes. Any person or group allegedly attacking Attorney Rodriguez is acting independently and without the authority or consent of PDP Laban. And they do not speak for the party. Maliwanag po yan. Maliwanag ha. Sino ba naman kasi umatake Atty. Vic? Ako wala ko update dyan, sa totoo lang. Wala ho tayong nalalaman. Sa totoo lang, hindi ko ho alam. Kaya hindi ho natin malaman kung ano sasabihin natin dyan sa attack na. Di ba nga natin na. Pero kung alam natin ang pag-atake at sino mga umatake, baka masasagot natin yung mga walang yan. Kasi tayo ay naniniwala dito sa PH Update na itong si Atty. Vic Rodriguez, isa ho sa ating mga mapagkakatiwalaan yan sa 2020. Hindi ho yan ika nga i-endorso ng PDP Laban. Yaan pang si Atty. Ferdinand Passion, naku, malabo. Nakita nyo kung paano manindigan yung mama pagdating dito kay Atty. Rowena Gonzo. Hindi endorso yan ng PDP. Hindi yan i-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yan i-endorso ni VP Sara. At hindi ho yan susuportahan ng mga OFW.
kung merong problema diyan sa mama na yan. Nakita ang prinsipyo at paninindigan. Kaya tayo dito sa PH Update, kahit hindi natin alam kung ano yung mga pagtira na ginagawa dito kay Atty. Vic, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, hindi totoo yung mga sinasabi na yan kay Atty. Vic Rodriguez. Huwag ko kayong maniwala. Mga kasinungalingan yan. Also confirmed, this is a Secretary Cusi speaking, that I recently met with Attorney Rodriguez and there is no basis to manufacture conflict or attribute to PDP Laban any actions that are not ours. PDP Laban maintains constructive relations with various groups, including Hakbang ng Maisog, Si. that share key advocacies, bringing PRRD home, ensuring accountability in the flood control scandal and broader corruption issues, opposing the impeachment of Vice President Sara Duterte, and proactively addressing the oil supply crisis. We urge all parties to engage responsibly, avoid unnecessary divisions, and remain focused on addressing the urgent challenges facing our nation and the everyday needs of the Filipino people. Maliwanag ha. Ito naman po, second statement, mula rin po sa, mula naman po to sa PDP Laban Membership Committee na pinungunahan ni Yusek Astra. Based on PDP Laban's official membership records, former Congressman Jacinto Jing Paras is not a member of PDP Laban. Oh, hindi siya As such, PDP Laban. any statements, opinions, or positions he has expressed are made solely Sino ba bumabanat kay Atty. Vic? Hindi ko alam talaga. Paki-comment nga ako sa baba para masilip ko yung mga video ng mga bumabanat na yan kay Atty. Vic. Di ko talaga alam. Di ko tayo updated sa ibang mga banatan sa social media. Pero kung mapasadahan ko man yan, akin kung ika nga, papasinungalingan niya mga pagbanat na yan kay Atty. Vic Rodriguez. in his personal capacity and should not be construed Ang dahilan kung bakit ito natin pinagtatanggol si Pastor Kibuloy, si Atty. Vic Rodriguez, si Senator Bato de la Rosa, sino pa ba? Yung mga binabanatan, Vice President Sara Duterte. Hindi nakasama yun kasi understood na yun eh. Duterte supporter tayo. Ito mga sumusuporta na to sa mga Duterte, yung mga nabanggit natin na yun. Ang dahilan sa pagsuporta natin dyan sa mga yan, kasi nagpakita ho sila na suporta sa mga Duterte. At yung prinsipyo nila, paninindigan, nakalinya ho tayo doon sa kanilang mga tinatayuan ngayong mga panahon na to. Yun ho kadahilanan kung bakit ika nga talagang yung ating pagsuporta nandiyan sa mga individual na yan. Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Ferdy Topacio, yan. Senator Rodante Marcoleta. Kasi yung prinsipyo nila diba? Yung paninindigan nila nandyan Yung iba nga, kahit hindi sila Duterte supporter, pero pagka narinig natin, yung kanilang mga punto de vista ay nakalinya doon sa prinsipyo na nakita natin sa kanilang paninindigan sa mga nakalipas na panahon. Talagang nandun ang kanilang pagmamahal sa ating bayan. Talaga sinusuportahan natin. Pero lang, pagka Marcos ang apelido niyan at Romualdez, mga may saltik sa utak yung mga yan. Kahit mga pambubudulos gagawin sa inyo ng mga directly or indirectly as reflecting the official stance, policies, or positions of the party. Mr. Paras is not an authorized spokesperson of LPDP Laban, nor does he represent any of its officers or its leadership in any official or unofficial capacity. Sino bumabanat? Si Jing Paras. O sige, papakinggan natin yung mga banat ni Jing Paras bukas. PDP Laban remains committed to maintaining clarity in its official communications and urges the public to rely only on duly authorized statements issued by the party or its recognized representatives. End of statement. Kinaklaro ko lang po na hindi po namin pinipigilan ang kahit sino na maghayag ng kanilang saloobin sa kahit anong forum, lamang sinasabi po namin na yung mga hinahayag pong mga opinyon na yon ay hindi po opisyal na stance or posisyon ng Partido Demokratiko Pilipino. Yun lamang po ang sinasabi namin. Of course, these persons are free to express whatever opinions they may want. This is a free country and free expression is guaranteed by the Constitution. Salamat po. Thank you very much, Attorney Ferdy Topacio. Si Ferdy po ay nagpahayag at ay pinarating po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang statement po ng ating pong acting chair, si Secretary Al Cusi. Salamat po sa pag-update sa ating mga kasama. You're Of course, welcome, the Attorney vloggers Penny. po ay nandirito. At gusto ko pong ibalik muli sa inyo ang aking pong unang pagpapahayag na
inaantay po namin ang inyong kasagutan dahil maliwanag na kapag talagang ang naglatag ay si Atty. Topacio, talagang may diin at talagang Cuentas tunay na claras. maliwanag So, para sa kaalaman correct. ng ating mga kababayan. Atty. Topacio, my first question po sa inyo is ano po ang pinaka-core issue ng dininig ngayon ng Korte Suprema? Attorney? Maraming salamat, Attorney Penny, Yusek Astra. With your kind permission, ganito po yan, ano? Unang-una, nais kong ihayag ang aking kalungkutan dahil mukhang yung oral arguments po, kahapon yun, ano? Yeah, kahapon. April 7, sa Korte Suprema ay parang hindi pinapansin ng mainstream media sa kung anong kadahilanan ay hindi po natin alam. Kaya taos-puso po talaga ang aming pasasalamat sa mga vloggers na kayo na lamang po ang inaasahan ng taong bayan at ating mamamayan na maghatid sa kanila ng tunay na pangyayari. Just a brief history po, last year, kasama ko po si dating Speaker Bebot Alvarez, ang ating PDP senatorial candidate na si Jimmy Bondoc, ang Citizens Crime Watch si Jigs Magpantay. Kami po ay naghain ng isang criminal complaint sa ombudsman tungkol po rito sa mismong yung mga issues na dinala naman ni Atty. Vic Rodriguez at ilang mga grupo sa Korte Suprema tungkol nga po doon sa insertions ng 22, 23, and 24 General Appropriations Act. Lamang, ang nangyari po ay since hindi pa po agad nadinig, hindi natapos yung pagdinig dito sa petisyon na inihain ng ilang grupo rin na kina-question sa Korte Suprema ang konstitusyonalidad nitong mga insertion, ang sabi ng Ombudsman ay, sandali po lamang, hintayin natin kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa constitutionality sapagkat pag sinabi ng Korte Suprema na yan ay hindi labag sa konstitusyon, walang kasong kriminal. Kung sinabi naman na yan ay labag sa konstitusyon, susulong yung kasong kriminal. Kasi iba po yung usapin sa Korte Suprema, I have to clarify, ito po ay strictly legal yung issue, purely legal. Constitutionality. Labag ba o hindi sa saligang batas yung ginawang insertion sa 3 General Appropriations Act? Ito naman po, ang criminal case ay dapat bang may kriminal na pananagutan ang mga tao na gumawa ng insertion sa pangunguna nga ni dating Speaker Martin Romualdez. So yun po ang dalawa. Yun pong nilitis, actually naglitis na po yan antimano. Ito naglitis na ulit at inumpisahan na. Ang usapin po reduced to its simplest term sapagkat hindi naman po natin pwedeng puntahan ng detalye sapagkat may doktrina po tayong sinusunod na sub judice. Kapag ang isang bagay ay nasa harap na ng korte, hindi na po natin pwedeng i-discuss yung merits ng case, ano? Yung mga facts lamang. Ang basihan po ay ito. Sapagkat ang ating saligang batas ay nagsasabing wala pong pwedeng salapi na nanggagaling sa kabanang bayan na pwedeng gastusin except in accordance with an appropriation. Na ang appropriation pong yan ay nanggagaling sa General Appropriations Act. Kaya nga po, General Appropriations Act po yan, ano? Ngayon po, ang naging issue rito, may mga, yung tinatawag nilang unallocated appropriation. Kapag sinabi po nating appropriation, according sa jurisprudence, yan po ay mayroong halaga, number 1, at may pagtutunguhan. Halimbawa, Unprogrammed allocation. yun ang program, di ba? Yun ang according to law. Halimbawa, ang gobyerno ay nagsabing meron meeting ngayon dito, April 8. Bibili tayo ng 100 bote ng tubig sa halagang 10 pesos each. Therefore, magkano yun? 10,000 ba? 1,000. Mahina ako sa math, kaya nag-abogado ko eh. 1,000. O, 1,000 piso yun. Okay po yun. Nasa batas yun. Ngunit, pag nilagay mo dyan, flood control, lump sum. Halimbawa, 10 bilyon for flood control. Walang pagtutunguhan. Hindi nakalagay dun sa GAA. Saan pupunta to? Basta 10 billion. Ang nangyayari po,
ang nag-appropriate hindi na yung legislatura. Ang nangyayari, ang nag-i-implement na po ay executive. Ngayon sinasabi nila, executive nga yun eh. Kailangan siya ang mag-execute. Hindi po. Ang ine-execute lamang po ng ehekutibo ay kung anong nakalagay doon. Kaya nga po, meron yung tinatawag nilang President's Budget. Isasumit yan sa legislature. Ang legislature is supposed to be the guardian of the public purse. Kung maaari nga po, pag sinabi ng Pangulo, eto ang aking budget, 1 trillion. Dapat nga ang ginagawa ng legislature, boss, baka pwede namang 900 billion na lang. Nakatipid tayo ng 100 billion. Kasi dapat pinangangalagaan ng legislatura ang pondo ng gobyerno. Hindi naglulustay. Eto, baliktad. Number 1, sinabi ng ating Pangulo, eto ang aking budget. Di ba? Ito yung budget para dito, para roon, 1 trillion. Ang ginawa ng legislature, tanggalin natin to rito, ilagay natin dito, tanggalin natin dito, at lagay natin dito, at gawin natin, halimbawa, 1.2 trillion. Dinagdagan. Tinanggalan ng pondo yung priority ng Pangulo, nilagay sa mga bagay kung saan kinurakot naman nila, at very clear yan. Very clear yan. Hindi ko na kailangan patunayan niya kasi ang Pangulo mismo nagsasabi, di ba? Hindi na ba kayo nahiya? Ibig sabihin, kinupitan nyo yung budget. Paano nila nakupitan? Yun yung unprogrammed allocations. Yan. Yun yung sinasabi namin insertion. Ito ang binibigay na Pangulo, ito yung gusto ko mangyari, pinagsisisingitan nila ng kung ano-ano. Bakit sinasabi nating may kasalanan ang Pangulo? Hindi naman pwedeng hindi alam ng Pangulo yan di ba? Di ba pagkatapos niyang ibigayan, ayan, mamaya i-explain. Mas magaling dyan si Haka Astra sa akin pagdating sa procedure. Attorney, thank you very much Pero gusto kong susugan po yung sinasabi nyo para bigyan paglilinaw din dun po sa ating mga Yeah, of course, of kasamahan. course. Attorney, medyo ipasok ko lang po to. Oo naman. Isa Insertion na yan, ha? Ay, bakit? Attorney, kung isa lang po ba ang dapat maintindihan ng publiko ngayon, itong mainit na usapin, no? Ako po yung magtatanong sa inyo, kung isa lang ang dapat nating tutukan at maintindihan ng sambayanang Pilipino, o sabihin na nating publiko, ano yun? Ito po ang kung isa lamang, nagkasabwatan po. Nagkasabwatan ang legislatura at ang Pangulo upang maging posible ang pagnanakaw ng daan-daang bilyon kung hindi trilyon sa ating budget. Bakit ko sinabi yan? And I was getting to that, kung kasi po hindi pwedeng alam ng Pangulo to. Di ba, ang yabang pa niya, sinabi niya, uy, binasa ko lahat yan, 4,000 pahina ba yun? Di ba? Ewan ko kung paano niya nabasa yun. Ang haba noon, siguro hindi siya nakakatulog. Ewan natin kung ba't hindi nakakatulog, Anyway, binasa daw niya. So nakita niya na mali yung ginawa ng legislature. Nonetheless, he signed it into law. So, he cannot escape liability. Hindi niya pwedeng sabihin ngayon, hindi ko alam yan Nabudol ako Kalokohan po yun. Halatang halata po kasi meron siyang budget secretary. Meron siyang mga department secretaries na tinitingnan kung yung mga request nila na ilagay sa budget ay natupad o hindi. Pero, hindi ba siya in-advise noon? Kung hindi ka in-advise noon, itanggalin mo na lahat yun. Incompetent lahat yun. Bakit hanggang ngayon, they are in the good graces of the President? Diba? Attorney, nasabi niyo po kanina na sinabi po ng sinasabi niyo, binanggit niyo na tao na 4,000 pages pala yun. Di ba? 4,000 ba? Sabi niya. Yung GAA? GAA, oo, tapos ilang volumes pa yan. Saglit Para hindi tayo malihis, we need to stick with the issue. Napakagaling pala niya, no? Ang galing niya, kahanga-hanga, pero ang gusto ko po talagang
ipantapat doon po sa mga nalalaman natin lahat ngayon, no? Ano yung sinasabi po ng Constitution tungkol sa national budget process? Ayan ang ipapaliwanag ni Hindi, kayo Yusek muna. Astra. Kayo muna. Attorney. Hindi, kasi po, May sarili po Oo. yan mamaya si Oo, Kaastra. Ganito yan, hindi na ako pupunta sa details para hindi na kayo Bigyan mo lang sila ng board. isang Oo. magupit. Oo. Yan po ay nanggagaling sa presidente muna. Yun po. Nanggagaling sa presidente. Yan. Hindi po, although nakalagay sa ating Article 6 na lahat ng budget ay nanggagaling sa House. Ang hindi po nakalagay naman sa Constitution ay, ang proseso po ay, lahat po yan nanggagaling muna sa Malacanang. Kumbaga, wish list. Gagawa ng listahan ng Malacanang. Isusumiti po yan sa House. Ngayon, titignan po yan ng APRO. Appropriations Committee. Yes. Pakakala nila APRO yung mataas yung buhok eh. Kulot-kulot. Oo. May Committee on Appropriations yan. Yan po, titignan yan. Nagba-budget hearing yan. Di ba? Halimbawa, Department of Health, merong request na 200 billion. Secretary, defend your budget. Yes. Bakit ganito? Sasabihin niya, kasi po, importante ito, importante yan. Then, more often than not, nagkakaroon ng mga revisions. Ito lang, ganito lang. Ito, tanggalin natin dito. Ito, wag na. Ito, dagdagan natin. And so on and so forth. So, Attorney, Yan you po. mean to say, para yung pagkain, hinihimay-himay sa Hinihimay bawat dapat isa. yan. Yan ang role Yun. talaga. Of course, ang role ng legislature is making laws. GAA is a law. Yeah. A General Appropriations Act yan eh. Act of Congress yan. At yan talaga ang constitutional mission, the most important constitutional mission of the legislature is to guard the public fund. Yes. Yan, na hindi maabuso. Magkaroon ng tamang Yan. paghahati-hati. Pagkatapos niyan, gagawin yung GAA, di ba? To make a long story short, marami yan. Maraming Okay. rikotitos yan. Dadaan pa yan sa Senado, doon nagkaroon din daw ng insertions, yun ang aligasyon. Then, pagkatapos niyan, pag-reconciled na yung version ng Senate sa kanang House, kaya nga merong yung trabaho mo dati, di ba? Yan yun eh. Presidential Kaya Oo, nga, to reconcile. attorney, tulad ng sinabi ninyo, no, I think now is the turn of our Yan. former Yusek Astra. Kasi po, dati po siyang opisyal that she is aware. Siya po yung talagang isa sa nag-aayos din. Anyway, tapusin ko lang. Pag reconciled na yan, ito na yung final version. Jaran! Ayun. Aakyat na yan sa Pangulo. Titignan ng Pangulo. Pag sinabi ng Pangulo, hindi naman maganda ito eh. Hindi tama ito. Di ko bibirmahan ito. Ano po? reenacted. Ano sabi niyo? Pag sinabi ng Pangulo, ano? Pangulo. Okay. Hindi, we need to be, dapat malinaw po yung pagsasalita natin. Kasi, At sinabi niyang, hindi okay ito. Hindi ko pipirmahan yan. Kasi Hoda, reenacted yung dating budget para hindi naman ma-paralyze ang gobyerno. Pero pag pinirmahan mo yan, ito ang ibig sabihin niya. Number one, nabasa mo. Di ba parang kontrata yan eh. Nabasa mo, number one, sang-ayon ka sa lahat ng nakalagay doon. Kung may insertion yan, kung may illegal dyan, kung may palpak dyan, kung may kurakot dyan o possibility ng kurakot, hindi ka pwedeng hindi managot. So yun po in broad strokes. Attorney, wait lang. Bago natin ibigay yung tanong natin, pasa yung bola kay Ka-Astra. Sa tingin niyo po ba, yung sinasabi ninyong step-by-step procedure, nagawa kaya yan? Nagawa yan, kanya lang, na-corrupt. Yung mga procedures na yan were designed specifically to prevent ng anomalya. Kaya nga may ganyan eh. Ang ginawa nila, they converted it from a safeguard into a process that enables corruption. Yun ang mabigat doon. Kaya nga, tayo ay nasa hukuman ngayon. So, Ayun. for the details, I Yes. will have to concede na no. mas magaling dyan. Sa tingin ko talaga it's time na... Okay, thank you very much for your Thank you. information, attorney. And this time, no, I think sa akin, no, sa practical na pananaw, gaano kahalaga ang GAA sa araw-araw na operasyon or pagkilos ng gobyerno. And I'll give the floor to our former Yusek Astra Naik bilang official po ng PLLO at the Department of Energy. And of course, gusto ko pong bigyan ng paglilinaw ang lahat po ng ating mga kasamahan at nanonood sa ating pong live podcast that she is totally sure na sure ako
that she is invited today. Astra, I'll give you the floor. From the Pambansang Uninvited. Anyway, alam nyo, may sinabi kasi kanina si Attorney Topacio, no? Guardians of the purse, i-versus ko lang to the power of the purse. Under the 1987 Constitution, the power of the purse actually belongs to the office of the President. Yeah. Kasi saan ba nagsisimula ang budget? It's from the office of the President through the submission of the NEP or the National Expenditure Program. Paano ba ginagawa ang National Expenditure Program? Ito ay supposed to be a product of all the consultations of the Department of Budget with the different regional offices, the regional development councils, no, ng Pilipinas. At mula doon sa mga lokal na pamahalaan kung ano ang kanilang mga pangangailangan na sinubmit nila doon sa RDCs at ito naman ay sinasubmit sa DBM para madiskusyonan ano ang tunay na pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. In my 2 decades of experience in government, almost 15 years akong staff ng Senado before I joined the Executive Department. At ang unang assignment ko kay Tatay Digong was Assistant Secretary of the Presidential Legislative Liaison Office. At alam nyo ba na ang PLLO ay tinanggal na ngayon ng Malacanang? And you wonder why, when in fact the PLLO plays a very important role in the legislative process kasi sila yung supposed to be nagtatahi ng lahat ng mga kakulangan between the legislative and the executive para maipasa not only the GAA but all other laws and bills na kailangang ipasa. Ngayon, inander nila ang PLLO sa executive secretary. So doon na dinagdagan nila ngayon ng trabaho ang ES to control. So kaya ngayon sinabi mo na may kuntsabahan, I believe this is also one of the things that they did para mas maging pulido ang kanilang kuntsabahan, di ba? So from the NEP, ito ngayon ay sinasubmit preferably during the SONA. Si Tatay Digong ginawa niya yan dati. Hindi siya pumaltos na sinasubmit niya during the SONA yung NEP. Sa panahon ni President Marcos, there's a time na hindi sinabay sa NEP sa SONA ang pag-submit. Ngayon, after that, sinabi ni Attorney Topacio kanina, nagkakaroon ng discussion first in the House of Representatives. Kasi sila yung mauuna bago yung Senado. Basta sa appropriations. Dinidiscuss. Tinatawag ngayon ang lahat ng mga sekretaryo ng different departments para depensahan ang budget. Kung titingnan nyo yung difference between the unprogrammed funds ng panahon ni Marcos, magkano yung naidagdag na nilagay nila sa unprogrammed funds? 449 billion pesos. At masingit ko na lang yung sinabi ni Saldico that Bongbong Marcos was asking for 100 billion per year. 25%. Oo, that's 25% of the total unprogrammed funds. Ang tanong mo dyan, sa'yo na nga nanggaling yung NEP, bakit ka pa manghihingi ng unprogrammed funds? Di ba? You are the programmer of the whole, of the whole budget and the whole fiscal authority of the government. Bakit ka nanghihingi ng unprogrammed funds? Di ba? Bakit ka nagpapa-allocate for flood control? Specifically yun na sinabi ni Saldico, hindi ako ang nagsabi, lumabas yan kahapon. Humihingi siya ng 100 billion a year specifically for flood control. If you are in your right mind as a president, dapat nilagay mo na yan sa NEP. Diba? Meron ka palang programa for flood control. Bakit mo isasubmit after
the submission of the NEP, it's so preposterous for a president. Kaya sinasabi namin, you do not know what is your task as a president of the Republic of the Philippines because the power of the purse belongs to you. Why? You are the first proponent of the whole budget and you are the approving officer of the whole budget. So bakit ka in between your proposal and your approval of the final budget mag-i-insert? Because dito sa insertion nangyayari ang padrino system. 'Di ba? Naglalakad ngayon yung mga nagpapadrino, speaker, pwede bang dagdagan nyo kami? Kasi ganito, ganyan. Oo. And yung kuntsabahan, alam nyo, this is the first time, sabi ko sa inyo, 20 years na ako sa gobyerno, started with the Senate. Never have I seen such pamamalakad of the GAA preparation, the GAA In fact, meron pang naninote, and I am very happy Supreme Court did this, kahapon. Sinabpina nila ngayon yung SARO. SARO is the Special Allotment Release Order. Kasi ito yung final kanino ba napunta talaga yung pera? Like the unprogrammed funds, kanino nila ibinigay, and you will see it in the SARO. So, hail to the Supreme Court! You truly are the guardians of the Filipino people for sending a subpoena, para sa submission of the SARO. Another thing na ginawa nila ng kongresong ito under the administration of Marcos is the creation of the small committees after the BICAM, which has never been done in the history of the Philippines. And yes, di ba, attorney, it does not have a legal basis. And ang sabi sa atin ng ating mga kaibigan, in the small committee sessions, laging present si Secretary Pangandaman. Which tells us na yung ano bang nangyari nila sa small committee report, doon sila di ba? Kasi naalala nyo na may mga blank pages? There were blank pages doon sa BICAM report. At doon nila tinira sa small committee report kung paano nila nadagdagan itong mga budget na hindi nararapat. So, ang tanong natin sa taong bayan, papayag ba tayo na ganito, na binubudol ang ating mga taxes? Hindi, siyempre. Siyempre hindi, Kaasya. Walang ganon. Gusto ko po sanang pasalamatan ka sa iyong pagpapahayag. Masyado kang magpasabog, unti-unti lang. Kasi sa totoo lang, huwag kang magmadali. You are invited. Hindi mo kailangan magmadali kasi. Sandali lang. Eto, Astra, kung may constitutional defect ang GAA, sino ang unang maapektuhan? Ang gobyerno ba o ang taong bayan? Ang taong bayan, syempre. Sige, i-discuss mo yan. Oo. Bakit Papalitin kita. kapag ito na nga, 'di ba, the Maleta legacy. If there is one legacy that this administration is leaving to the Filipino people, it's the Maleta legacy. Bakit nga ba napakahalaga na dapat hinihear ng Blue Ribbon Committee ang Maleta? Because lahat ng maleta na isinakay nila sa mga chopper at mga eroplano, it was supposed to be served para sa mamamayang Pilipino. May krisis tayo ngayon sa langis. Ano ba yung kanilang mga confidential funds at yung mga ninakaw nila? Dapat wala tayo. You know, the Philippines is not poor, but we have poor leaders. Poor ng karakter, poor dahil inuuna nila yung mga sarili nila at hindi ang taong bayan. Pero very rich. Very rich ang bulsa. Pero poor yung puso. Pati leaders, very rich. Alam mo, Kaastra, naging official ka ng gobyerno. Even me.